Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ano ba tong modus? Paano ba yung racket ni Alan dito sa yung Southeast Asian Games noong 2019? Ano bang na modus? Anong racket? Kasi sabi ni Alan sa kanipia, yung magkapatid, wala naman daw silang hindi naman daw sila hindi sila nangurakot diyan. Ano ito mga kabunyog, sabi nila hindi naman sila wala daw sila diyan anomalya. Imbestigahan na daw yan kung imbestigahan. O, yun ang sabi. Pero napakaganda nung post ni mga kabunyog. May post si Muntulfo. Maganda itong post ni Muntulfo. Marami siyang sinabi. Ang gagawin kasi ng NBI, hindi muna si Alan Cayetano ang ipapatawag. Ang ipapatawag muna ay ang mga dating officials ng FISGO. Yan o. Dating officials ng FISGO ipapasumpina ng NBI bilang bahagi ng 2019 Southeast Asian Games Pro. Well, ito na yung sinasabi kong kaso tungkol dun sa Philippine SEA Games Committee, organizing committee na nakita ko po, nakarating na sa akin yung GS nila noong 2019. Nabuhan na po natin hanggang to the present itong 2026. Aayusin na ng National Bureau of Investigation sa Lunes ang subpoena para sa ilang dating opisyal ng Philippine SEA Games Organizing Committee o PSGO. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may hawak na silang dokumento sa mga naging opisyales ng PSGO na kanilang ipatatawag. Ito po, nandito yung papasagpina na po natin si Ramon Susara, yung po yung chairman noong 2019. Yung iba pong incorporated mga directors na nakalagay dito. Kasama rito po yung CFO nila, si Dexter Estacio, at yung corporate secretary na si Lester Bensuceso. Mula nang sinabi ng NBI na iimbestigahan nila ang issue ng 2019 SEA Games, nagkaroon na ng mainit na reaksyon dito si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa issue umano ng timing. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi 2 down, 3 down, may kasunod na, di ba? Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. Giit ng NBI Director, ikinagulat niya ang reaksyon dito ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kahit na wala naman siyang binabanggit na pangalan nito. Meron lang akong na-notice dito, nakakapagtaka. Nung binanggit natin na imbestigahan natin to, bakit kaya nag-react si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano? Wala naman po yung pangalan niya rito. So ito po yung isang katanungan natin sa Monday, sa puwino natin itong sila Susara to explain what is the role of Senator Cayetano. Dahil officially, based on the record po ng SEC, yung hawak nating papel ngayon, hindi po naman lumalabas yung kanyang pangalan. Dagdag ng hepe ng NBI, wala rin anyang dapat ipangamba si Senator Cayetano sa issue dahil wala naman anya ang kanyang pangalan sa hawak na papel ngayon ng NBI. Kaya ito ang nais mabigyang linaw ng NBI sa gagawin nitong pagpapasapina sa ilang opisyales ng PSGO. Wala po, kaya kung merong sakali na lalabas ditong issue ng korupsyon o ano mga anomalya, baka dapat wala siya ipangamba dahil wala siya rito. Pero may malaking katanungan na bakit lumulutang siya sa publiko na parang siya yung chairman nito. So ito yung siguro dapat ba masagot. At hawak ko na rin dito yung mga financial statements na mga may rental na nagasto 650 million, 300 million plus na consultancy. So, tsaka nakuha ko na rin po yung audited financial statement ng kumpanya na ito. Posible naman na sa darating na Biyernes, July 24, ang itinakdang schedule ng NBI para sumipot ang mga ipinatatawag na individual. Ano ba tong FISGO na to? FISGO.
Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Yun. FISGOC. Ngayon, ito palang FISGOC na ito, hindi pala ito isang ahensya ng gobyerno. Ano pala ito? Foundation. Para non-government siya, non-government. Binuo ng isang grupo, sila yung nag-manage, sila yung nagpatakbo ng yung Southeast Asian Games noong 2019. Tingnan mo naman napakalaking event, Southeast Asian Games yan noong 2019. Tapos ang nagpatakbo ay ang FISGOC na isang non-government. Mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga yung pondo ng gobyerno, inilipat dito sa private foundation na to, itong FISGOC. Wow! So nakita nyo na kaagad, Nakita nyo na kaagad ang racket. Ito yung sinabi ni Montulfo sa kanyang post. Napakalaking pera ang kinita ni Alan Peter Cayetano at kanyang mga kasabwat sa Southeast Asian Games 2019. Suma total ang naibigay sa kanila ay 19.5 billion pesos for the 11-day event. Let's do the math. Isa. 6 billion pesos galing sa Congress Appropriations Act para lang sa Southeast Asian Games. 1.5 billion pesos na nakolekta ni Cayetano at kanyang mga barkada sa pamamagitan ng iligal na itinayo nilang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Yun ang FISGOC. Tapos, bakit illegal ang pagtatayo ng FISGOC na isang pribadong grupo? Yun, ito na. Mga kabunyog. Dahil meron naman Philippine Sports Commission, PSC, na namamahala sa mga sporting event sa bansa. 12 billion pesos na galing mismo sa Malacanang ayon sa aking Tweety Bird. May Tweety Bird itong si Montulfo Bubuwit, kumbaga, na kinuha sa Presidential Intelligence Fund. Sabi ng Tweety Bird niya, ni Montulfo, di lang daw 1.5 billion pesos ang nakuha ng FISGOC sa mga private donors tulad ng San Miguel Corporation, SM Group of Companies, etc., etc. Kundi mahigit pa. Ang estimate, ang kolekta ni na Cayetano, bonggang-bongga at medyo maldita ay mga 20 billion pesos pa sa private sector ayon kay Tweet. 1.5 billion plus 20 billion equals 21.5 billion. Kaya nila itinayo yung FISGOC para may cover sila. So yun ang racket. Ganun yung racket, mga kabunyog. So matindi, Matindi pala itong pinag-uusapan dito. Kaya naman, mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, iniimbestigahan na ng NBI ito munang mga officials ng FISGOC. Kasi diyan yan yung racket Ang nagpatakbo ng Southeast Asian Games noong 2019 ay hindi naman gobyerno. Itong FISGOC, private foundation. Ito yung nagpatakbo. Ang nagbuo nito mga tao ni Cayetano. Mga kabunyog. So, ang matindi dito, sabi ni Montulfo nga, ang lalaking pondo ang ibinigay galing sa gobyerno. Doon i-transfer sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, FISGOC. Pero akala nyo, yung organizing committee ay opisina ng gobyerno o organisasyon ng gobyerno. Hindi. Private foundation. Parang pinasubkon. Yun nga yung malaking racket doon. Bakit naman ang nagpatakbo ng Southeast Asian Games noong 2019, mayroon naman tayong Philippine Sports Commission. Bakit hindi na lang yun? Ang ginawa, mayroong isang private foundation or non-government organization. Yung pondo galing sa gobyerno. Parang sinubcontract ng isang private foundation yung pag-manage ng buong Southeast Asian Games.
Siyempre, ang palusot sa mga ganyan, mas mabuti nang isubkon sa private yan. Para yung private, mas effective yan eh. Kaysa sa gobyerno, ano pa yan, matrabaho pa yan. Pero ang problema dyan, yung malalaking bilyon-bilyong pondo ng gobyerno, doon transfer sa FISGOC. Pangalawa, yung FISGOC, may authority siyang mag-solicit ng mga galing sa mga malalaking mga negosyo. Halimbawa, San Miguel Group of Companies. SM Group of Companies. Nag-sponsor yun kasi malaking event yun. Yun ang pinapaliwanag ni Montulfo. Ganun yung modus. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.